verse 1. Walang Bible. Ito yung Bible natin. Walang Bible ah. Balik. Okay. What? Sabay natin kung basahin sa Roma 7 verse 1. Go. Know ye not, brethren, for I speak to them that know. Sandali. Pag tinigil ko, tuloy-tuloy ko yung basa. Hindi, pero gusto ko pagsigyan kung babasa kayo, hindi. Okay, umpisahan ko natin sa verse 1. Go. Know ye not, brethren, for I speak to them that know the law, how that the law hath dominion over a man as long as he liveth. O God, Almighty, agyaman kami ako di saon. Nga nabasa may agyaman kami, O Diyos, di special number, na iti panagkanta, O Diyos, may isang minsay, itulog mo kadagiti amin, tingig. Dawating nga di mamatay ti alipin mo, kiti puso nagkagtingig, lukatam kumako. Tak mamamunda ka, magkabot encourage me and joy to enjoy your Christian life sa mga ng minsay. I pray, Father, napatawarin, pakawanin, dagiti nagbasbasulan mi. Suruan na kami pakumbaba, hangayon na sigat yung makita itong gabyat, yung naisip ko na kami. Di mo kumatapot ako, di adipin mo, iti barangay salvasyon, ng atang nagkasabak, kahit karagyamin, dahil hindok mati sa ulo ako. Matanda at encouragement, kinagbungay, kina-spiritual na karoon. Dawatin mo yaroon nga, bendisyon ang dahil nga gimong tataman ng daw, kahit si kapong pumili tayo. Salamat sa iyong biyaya, in Jesus Christ, I pray. Amen. Lahat kong magsyuko. Okay. Lahat mo sila makaintindi ang Ilocano ah. Kasi si Jindro sa inong mula sa paping katagalugan na ta. Ayan. Okay. Dito po tayo sa banal na kasulat. Bago tayo pumunta doon, ay mayroon tayo po review. Nasa letter F po tayo about family home. Ha? Regarding about yung marriage. Sino ginabak tilas? Nabak yung people o tabla? Ha? Talo na yung people. Okay, kasama ka ba sa young people kasi 11 years old ka? Sinasabi mo? Oh, yeah. Sari na lang natin kasi mukha yung bisilay, parang na 4 years old. Yeah. So, ang pinag-usapan ng nakaraan Sunday, review lang, mga 3 to 5 minutes. Anong ibig sabihin ng marriage? Adult. Marriage is a blood. What? Marriage, adult. What? 2. Ilocano mo ito. Ano yan kaya nasawa ti panag-asawa? 3. 4. 5. Pwede amo din yung mga asset. Young people, what? 2. 3. 4. 5. Marriage is a permanent union. Permanente nga panagkagwa ti babae kiti lalaki. Ano yung siya? Hello? Gandang umaga sa ating lahat. Permanent union. Dapat mamang nagiti at asawa na. Permanent union. Hindi po by contract din 2 years, 3 years. Hindi gano'n. Ang pag-aasawa ay permanenteng pagsasama ng lalaki at ang babae. It is a lifetime contract. Tanong kontrata nga ordinary, good for 10 years. Tapos wala. Hindi po gano'n ang pag-aasawa. Ang pag-aasawa, oras na nagkaroon po ng contract o pumirma at itiniklara ng solemnizer officer at pinirmaan po yung papel, sila po ay valid na magsama. Ang pagsasama na walang papel ay illegal possession of firearms. Pumasok sa teritoryo, hindi pwedeng pumasok dyan. Kaya hindi po pwede, hindi malegalize. At ano ang reason for marriage? Okay? Hindi po pwede ang marriage nakatira kay nanay at tatay. Dapat ang mag-asawa ay humiwalay sa magulang. Bakit sila humiwalay?
Kasi sila po ay bubuo ng isang pamilya. Hindi po pwede nasa panig ka pa rin ng magulang, kasi pag nasa panig ka ng magulang, you are under the subjection. Pasakot pa rin kayo, hindi sidong tinaganak. Gusto nga kailangan, yung pong lalaki at ang kanyang, yung lalaki, mapangkin niya asawa na, kahit pumanaw kininaganak na. Panawan na dinaganak na, patakdas si may sa pagtainga, nga bubuin daw ng asawa. Nga, kaya dyan aral niya ka na kayo, balasak. Nga, taw-taw hindi 21 shows, ano pag-aral pagkat minugbang. Kaya tayo natin, mali, sumunod ka na aral ni Kasjay. Pagbagaan nyo, ay, hindi ba kaya nagpagkait ng pagpap. Anya ti reason ti marriage. Anya ti reason, ang kayo ma'am, ay isa. Ados, one. Anya ti rason ti panag-asawa. 2, 3, 4, 5. Young people, ti rason ti panag-asawa to obey the command of God. Obedience. Di rason na mag-asawa ka to obey the command of God. Pagbasihan mo, Genesis 1:28. Ano ko na nagawin Genesis 1:28 tayo? Be fruitful and multiply and replenish the earth. That is a command from the Lord. Be fruitful, agbunga kayo. Kasi, di agasawa, agbunga, so ti bunga, kayo yung obey. Agad doon kayo, punuin yung tinaga. Dahil takit may isang kapilit. May isang kamandok. Di ay direso na may asawa ka. Anya timikat ba? Wala. Oh. Ha? Genesis chapter 1 verse 26. Sige. Anong po niyan? Anong shortcut na ako mo? Sentence mo to pa. Yung pinakasentro niya. Ha? For reason for marriage is Let us make man in our image. Yun naman nandito sa be fruitful. Alam nga mo, nagsama dakwal kini Petro, sura na rin. Sura ni Bruno, hindi mo pwede yan. Yan. To obey the command of God, unang puntos. So, letter B, Genesis 2:18. For fellowship. It is not good that a man should be alone. Magkaroon ng partnership. Di kayo nasong panag-asawa. Kiray. Paano niya? Paano yung sila? Zetlab. Oh. Kaya nagdagaraan pa na kayo, ay kayo na tayo ang dalawa na. Aral, kunwari, ikit mata. For fellowship, ang kaulugan po. Partnership. Ay fellowship. Ang may katlo. Adult, 1, 2, 3. Ecclesiastes 4:9 down to 8, down to 14. For partnership, binanggit ko, for partnership tayo. For fellowship, for partnership, two are better than one. Ano pa? Hindi. Anya gamin tirasong di pa nag-asawa, ayaw to obey the command of God. For fellowship, for partnership. For the propagation of the human race. Genesis 1:28, Genesis 9:1. Okay. Young people, to whom to marry? 1, 2, to whom? 3, 4, 5, up. Young adults, to whom to marry? Sino ay asawain? 1, 2, adults. 3, 4. Siyempre, Christian.
Alam mo, unsafe. Christian may only marry Christian. 1 Corinthians 6:14-17. Be not unequally yoked. Sinasawaan mo, unsafe. Anak ni Satanas. Unsafe. Di ba? Oh. When to marry? Kano kayo mag-asawa nga nyo? Kanya i-consider tayo. 1. Adopt. 2. Awa na di ako na nagtatoy. Kano mo mag-asawa na? Okay. 3. 4. 5. Kanya. Young people. 1. Ha? Ha? Tatler ka. Lakas. Ha? Right age. Right age. Okay, 1 point. Right age. Nasa tamang edad. Tamang edad. Ha? Kaya kailangan po ng right age. Kailangan nasa, ano ba sinabi ng Bible? At least hindi pwede yung 18 years old. Yung 18 years old nasa civil code po, kailangan po ng parental consent. Pero mas maganda naman para mature ang katawan, kailangan po physical maturity, higit sa spiritual maturity, 25. Pataas. Okay? Kaya, age. Never marry to a man to reform him. Hindi mo pwede makipag-asawa ka sa isang lalaki na sa umagitan ng ikaw ay Kristiyano, magbabago siya. Pag nagkasawa na kayo. Bago pa mag-asawa, na-reform na. Sa umagitan ng Kristo. Never marry a man to reform him. Okay? Ang pag-aasawa ba kailangan ng approval ng parents? Yes or no? Young people. Yes. Yes. Dahil, yes, kung 1, 2, 3, 4, 5, out. Yeah, adults. 1, 2, 1, 0, no? Score. 1. 2. The approval the parents kailangan? Yes. Kunada. Ngaminta, andyan supporting ako sa paano nga? Evidence that. 1. Adults. 2. Approval the parents kasapulan, hindi yung kasawa kit nasa young age. Hana kasapulan yung the approval the parents, no, they are in the over age. Kaya 30 taon na. O, kung saan 40 taon na. Urahan kailangan the approval the parents ay. Approval niya magpangadak ka approval na kagasawa. Hana kailangan na yayay. O, no, 18 years old, yes. 18 years old kailangan. Nasa minor kayo eh. Kasi ano ngayon nag-asawa dahil tangkay sa ato may pasawa, ay that is an exception to the rule kasi may nangyari na bago ikat di papel. Okay? Kaya approval ng parientes ay when no nasa 18 years pataas, kailangan ng parental consent. 18 ng babae hanggang 21 years old. 21 years old to 25 years old sa lalaki naman. Kailangan ng parental consent. Ngayon, sa Bible naman, kailangan 25 naman. Bakit? Yung physical na yung kalagayan ng babae kasi hindi niya kaya naman yung 18. Mas maganda naman mga mature physical. Kasi yung 18, baka nagdedeli pa yung 18. Nagagatas. Kailangan pa ng, ano pa yun? Yung tinutukoy na bird spray. Okay? Katatawa ka. Kailangan nyo pa ng gatas. Hindi pa pwede yan. Okay? Kailangan nga rin na i-consider when to marry. First of all, when God guides you into marriage after much prayer and seeking His will. Much prayer and seeking His will ay kailangan sa isang dalaga o lalaki bago mag-asawa. Katulad ni... Bakit na mga pa no? Ha? Yung DJ, o. Ibang tanong, mag-asawa aking bingay. Magtaon to 10, magtaon mo ata. 14. Magtaon 18. Tanong, kaya ba ni DJ na agtarakin tubig kung nagbalik ang tatay? O, masya, yan dyan may lahat. Ang nakaya. Ha? Basta mo ni Seth Love, ang nakakaya magtaon ni 13 data siya. Kasi tubigay. Hindi niya kaya yan.
Correct ka rin ti 18 na tama, kaya. Kapag malaki rin ang mga dede, dumawat ti gatas. O, di pa pwede. O, the principle of happy marriage. Okay? Once and one, anya di prinsipyo ti happy marriage. A successful marriage is based on genuine heart agreement. Couple. They must be willing to establish a Christian home with the husband as head of the home. Lifetime partner, till death do us part. Avoid secret engagement. Both learn to pray together over a problem and misunderstanding. Yun po ang principle of a happy marriage. Okay. Ang title ng mensahe natin, The Law and Marriage. Panghuling tanong. Kasi, ano? 1-1 o 1-0? 0-1. Ha? Kami. 0-1. Okay. For adults. Adaya biblical divorce. Iti adults. Iti marriage. Adults. 1. 2. Meron bang biblical divorce? 1. 2. 3. Wala. Na. Young people. Meron bang biblical divorce? 1. Sir, meron po. Patay na po yung isa. Ang tanong, meron bang biblical divorce? 1. Yes. 2. 3. Wala. 4. Wala. Matthew 19, verse 9. Yan. Meron tayong biblical divorce. Matthew 19, verse 9. The only scriptural verses sa ating Biblia. Okay? Anong nakakabit di ayat? Okay. Unang puntos. Tingnan nyo. Ang Kristiyano, there is no unlawful union in the family of God. Mark 7, 1-13. Wala pong unlawful union. Awan ti panagkadwa nga ipakadwa ni Apo Diyos. Iti pamilya ni Apo Diyos. Awan ti saan nga bali. Iti pinagkadwa ni Apo Diyos nga kasawa. Awan. Iti makunkuna nga unlawful. Nung lawful union, nung ni Apo tinang perma. Ni Apo tinang approve. Nung ni Apo pagkaitan ni Apo Diyos, awan ti unlawful. Nung di lawful. Nasa ayon sa batas ng Diyos, nasa ayon din ang batas ng gobyerno. No, inapruban ni Apo Diyos. Okay? Anya kang inapruban na, we should consider yung age, yung tawin. First of all, much prayer. Hindi ka pwedeng manalangin ng 15 years old. Okay, much prayer, pastor, 15 years old. Ako, hindi pwede. Hindi sasagutin yung panalangin mo. May unang puntos. Deuteronomy 24, 1-4. Title ng mensahe, The Law and Marriage. Itilintag the Old Testament kay New Testament. At gawin tilintag the Old Testament kay iti panag-asawa iti New Testament. Iti paglintigan iti agasawa, bukod di inasawa na, ang kabayaran kamatayan. Iti Old Testament po yun. Kamatayan ko ang kabayaran. Iti New Testament, kailangan mo tayo na DJ, at asawa ni Samuel, kaya asawa ko sa bali, hindi po pwede. Ibayad na, kailangan batuin ti bato. O, di kamatayan mo tayo. Ngayon ka po iti parago. Yan. Kaya diyan tayo papasok ng sa grace. Ang unang puntos, divorce, dissolve the marriage relationship. Iti panagsina, iti agasawa, rakrakan na di relasyon iti panagasawa. Marakrak, madadaan, masisira ko yung marriage. Saan? Anong masisira? DJ papel. No kung mati papel. Dahil ito yung papel, pinirmahan di solemnizing officer. Kaya authorized by the government to solemnize. Kaya pinirmahan ng husband and wife ay pronounce yun. Ganyan. Basta, nung pinagkadwa na ito yan, biblical po yun, dahil ito yung divorce, mapipis dahil dyan. May pasukan. Dahil dyan ito, divorce. Divorce yun. Ngayon, kung na iti Biblia, iti panagsini ng marakrak ti papel. Awan nga rin iti relasyon ti agasawa, lalaki ti babae. Nung matuloy ti divorce, nung ilang alindag. Ni asawa mga babae, agsakulan na nikwa.
Nung sikakit ni Pedro, nagsakol pa ito sa bahan niya. Noon na ito di-divorce. Kaya di-divorce ko na ito Biblia, nga biblical, mabaling mo nga i-divorce ni asawa, noon naki-asawa ka, iti may isa ka babae, nga tagay yung asawa na. Wala na mo, siya. Kumaki ni Mrs. Okay? Yung kasal ko ni Mrs. ko, ang bayang nga, dati lifetime partner na, dati ka-partner na nga kaligas dyan. Ang mo, yung kasal ko, ma-invalid ko yung, manalig ko ito, maanol, pwede maanol yung kaligas. Tandaan nyo yan. Ngayon, ada idinintig the civil law o the civil code of the Republic of the Philippines. Iti Biblia, una namin iti Biblia na muna iti Biblia. Sumarod nga din pa nag-asawa, iti biblical, iti chapter 19, verse 9, iti Matthew, the only Bible o biblical o book nagbibigay yung mga ipalubos sa divorce. No, before the marriage, ay nagkaroon ko ng relasyon ni babae sa bali ng lalaki, nga mo, in my own himself or in good faith siya. Innocent ako, hindi ko alam. Sa ako nalaman nung nagsama kami, pwede maano kung magkaroon ng divorce. Maano yung marriage. Okay? Divorce dissolve. Dahil po divorce kit umiral sa mag-asawa, awan na rin din the relationship. Namin, letter A, iti fornication, Matthew 5:32. Di fornication, di pa nakiapig. Isuday niya iti mang rak-rak-rak, iti langin-kinlangin, iti agasawa, nga approval dilintay, permitted by God, na mangyari nga agsina kayo. Naminta, di babae, kung lalaki, ang dami iti karelasyon at sa bali nga tao before the marriage. Paano kung during the marriage? Yan. Ano ba lang pagsina? Hindi ko parusahan. Parusa naman. Maayon sa batas. Okay? Okay? Hindi lang po yun. If mo magsina, iti Matthew 19 verse 6, it is only death, kamatayan. Ito ay biblical. Kamatayan, death alone. Tani ako Diyos, iti nang kadwa, ilalaki kin babae. Awan nga ron, di mo magsina katakwada. Manaksin tayo ni kamatayan. Pinagkadwa niya ako Diyos, ilalaki kin babae. Awan nga ron, di siya sinuman na tao, mo magsina katakwada. No saan lang nga ni kamatayan. Namatay yung babae, mabalik kang biro, di sukat na. Namatay yung lalaki, mabalik kang biro. Namin, biblical yun. Okay, dalawa. Meron bang biblical divorce? Yes. Matthew 19, verse 9. Okay? So, tingnan nyo. Iti Proverbs 18:20. Whoso findeth a wife, findeth a good thing, and obtaineth favor of the Lord. Kasi sinuman na makabiro, iasawahan na, di asawa nga babae na ako yung tinagtay. Kung nanatoy, findeth a good thing, nakabiro, tinasya. Ngayon, tinalaki kasapulan ng lifetime partner. Tinalaki, ikararag na. Ika nakadi ako, hindi babae ngayon na kaya din. Hingga na sa anak ko amatay. Okay? Ngayon, dabirukan ng asawain. Kaya masaya, dahil ito, yung na ako Diyos, may isang kapabot ni Diyos. Iso nga daging ilalaki, dapat ayatin na daging asawa ng babae. Kada hindi kuman niya ako Diyos. Kinti babae, ang pasakot ka marunong kini-mister mo. At pasakot ka, agagri ka, kini, lakay mo. Tayo suday, tatiplano niya ako Diyos na pinagsama. Awan ti siya sinuman mabagsi na kadakwada, malaksit kini kamatayan, kin panakiapig before the marriage. Wala. Okay? Pangalawang puntos. 1 Corinthians 7:27. Marriage is an arrangement for love. Di pa nakiasawa, may isang panaka-arrange. Panag-kalma. May isang sentro. May isang isaayos di pa nagbiag mo. Suday di pa nag-asawa. Tawag mo iti saan nga agasawa. Nung yung nang tipadi nga nag-asawa, kaminta, may isang kapadi, padi po. Di lalaki tipadi, lalaki data.
Yung kanadang ang tagasawa, kaagsin nila tayo kung mali. It is command by God to register. Dapat makiasawa nila. Maliban ko, ay nako. Di ba gano'n? Oh. Pero nagaganyan kayo, tingnan pa rin. Ay, hindi. Ganyan. Okay. Marriage is an arrangement for life. Divorce opposes the arrangement. Di pa nagsinina ti asawa, rak-rakan na ti pa naka-arrange ti biyag mo. No, si kada asawa. Iso nga dariri ti pagtaingan at datihan nagkikinawatan ti lalaki kin babae. Saan nga pa nagsina ti solusyon? Butigit, anya, panagpinakawa. No Kristiyano ka. Ha? No Kristiyano ti asawa, dapat ang pinakawanda. No kas ano niya, Diyos pinakawanda, di man nagbago. Kahit lakad tayo, kas jemot kumat pagmakawan. When kas jemot kumat panagdawat, tinagbason kini mister na, o ni mister nagbason kini asawa ng babae. So nga adda iti makukuna nga reconciliation, panagkasundo, no adda pakumbabang pakawan ng tinagbasunta. Nagkararag taman ti apo ta dumawat ta ti pagmakawan. Kanino kini apo Dios? Kaya divorce opposes that arrangement of life. Di pa nag-asawa, plano ni Diyos. Di pa nag-asawa, bendisyonan ni apo Diyos. Di pa nag-asawa is a lifetime partner. Di pa nag-asawa, managdagay. Di pa nag-asawa, may ayaw man Diyos si Day, kapantay na. Ada problema, sa ulit problema, babayin kadbada ni ako Diyos. Hang na diya panagsina, isolusyon. Okay? Divorce, destroy the provision. Iti panagsinina, i-destroy na. Iti provision ni ako Diyos. There is no opportunity for them to repent and for them to reconcile because they destroy the provision of God. Kasi therefore, iti divorce. Divorce is contrary to God's original order. Iti divorce may sangang kontrahe na yung plano ni Apo Diyos. Kada iti Kristiyano mga kasapan. Apay, panagsina ti kaya divorce. That is a worldly design. Kada tayo mga lalaki, pwede yun, maganda yun. Divorce, di ba kayo magsakit ka na rin? Sino man yan, magsakit ka na rin. So, nung nag-kontra kayo kini-letter, bikinontra ni letter ng asawa, good for 2 years contract. Katapos yan. Letter J. Matagasalin mo, good for 2 years contract. Ito naman, mas dyan. Sa lalaki, pwede yun. Sa babae. Pero, ang kuman ng Diyos, hindi po pwede yun. Babae o lalaki. Hindi ganyan ang plano ng Diyos. Ang plano ng Diyos, oras na nakikonstruct ka, ti panag-asawa, iti may isang babae, ngayon kakararan mo. Yung original plan ng Diyos ay ang tuloy kuman saan na kontrahe ti panagsina. So, ano ang problema at panag-asawa ko? Sina na? Gawin tayo. Di ba gano'n? Gawin yung tata mo. Di ba? Ano ang tigay? Tingnan nyo, whether preacher or lawyer or judge, ora siya sinuman ang mga ngaral, pastor man ta, pari man ta, kanyang mga ngaral. May isang mga abogado ta, ng doktor, may isang voice, must not originated the different arrangement of marriage. They have no right to disarrange yung inarrange niya Apo Diyos kapag nag-asawa. Nalaman? Gusto mo natin panag-asawa, saan niya ang hangaw? Sabi mo yan, hindi po dito. Am I clear, young people? Amen. Am I clear, young people? Amen. Young people lang. Amen? Amen. Hindi kayo. Kaya, tandaan niyo yan. Divorce had come out of custom and traditions of men. The problem is the same as today because people who would rather have tradition than truth. Mas pinili ng tao ang tradisyon ng kustombre kaysa yung katotohanan mula sa banal na kasulatan. Anya gamit kinapud no dati sa unya ako Dios. Oras nga inasawa ni Maria. Dapat dahil nga panagayan, saan ko magdarbali? Iso man, nagbigay warning na ako, saan kayo mag-asawa, iti saan nga kapangpatya. Iti pagmati lang kini Jehovah, Diyos, saan na ni Jesus Christ. Napintas di nga barasa ng pasok, so nagpuso. Tanggalin mo at ang puso mo, hindi tamang pagmamahal.
Maligo ka na lang, kaya hanapin mo yung sabon na safeguard. Yan. Okay? Kung ang sabon mo ay terla pala, safeguard na kailangan mo, brother Jonathan. Hindi mo pwede yung ganyan. Ikaw naman na ba hindi kailangan na, kung ikaw naman ay ang lumiligaw sa iyo, ay isang iglesia ni Batman. Naayon ko sa pasuko ko. Sabi na yun ko, pasakot ka sa asawang lalaki. Dahil ako ang head, punta tayo sa iglesia ni Batman. Patay ka ngayon. Hindi pwede, hindi. Kasi lalaki yun, tama, ginamit ang Bible ng lalaki ang matunod sa'yo. O, ngayon. Kaya, ang sabi po ng Bible, dapat, one baptism, one Lord, and one faith. There should be one faith, one Lord, and one baptism. Di talo nga di dyan, dapat kasi di babae. Di babae, mas tama yung kinig, lalaki. Meron kami niyan, sabi niyo yung iglesia. One faith, one baptism, one Lord. Kung one Lord, sino ang Lord nyo? Si Jesus Christ. One faith, pananampalataya kay Kristo. One baptism, yung immersion. Nasa tatlo kami. Kung nasa tatlo kayo, sigurado kayo sa langit 100%, ay pa, kasi kailangan gumawa ka ng hindi. Diyon masasala kung sino ngayon yung tao. Sino kaya itong tao, hindi ka sigurado para sa langit pupunta. Isa ka na sigurado, kaya na gumagawa tayo ng mabuti. Paano kung hindi ka nakagawa ng mabuti, dumating ang kamatayan? Iyon ang problema. Takas sa baptism po namin. Huwag mong sasaktin. Oo, hindi. Sabi mong lalaki. Pero malindang lalaki. See, tatay sa church. Pasapin naman. Payment the 1 year, 2 years, yes. Pabaptize ka, yes. Nagtun na ako. Pag sinagot mo na, nag-asawa kayo, nagkaroon kayo ng anak. Sa totoo lang sabihin ko sa iyo, hindi siya po. Na-corner ka ngayon. Bakit ko tayo sa baptist? Eh, kung kunwari lahat yun para masagot mo na ako. Akala ko ba eh, marami matay sa akala, makinig ka sa hindi sa nito, paano tayo? Gagawa pa tayo mabuti para tayo tayo sa langit. Yung una, paliwanag, turo ng kasunod ng pasugo. Pero yun, paliwanag ka hindi, sarado pa tayo, tumahimik ka. Kaya nga, sinasabi ng banal na kasulatan na one week, pag mag-asawa kayo, the same. Amen? Amen. Paano pasok kung nakapag-asawa ko, nagkambali ako, pagpili, nag-asawa na ako ng unsafe. Akala ko mabait, malilin lang mga lalaki. Nalilin lang na ako. Oh. Sabihin sa akin, huwag ka pupunta sa baptist. Ang remedyo yan. Pero hindi ko ini-encourage sa mag-asawa kayo na. Ang remedyo, your good testimony. Good testimony. Manatili kayong good testimony. Sundin mo yung sinabi niya na huwag kang pupunta sa baptist kasi kung pupunta ka sa baptist, doon naman na-open ka. Huwag mong isaksak ang salta ng Diyos sa kanya kung hindi niya pang buksan ang kanyang tayo at puso. Kailangan niya pa-sprayer ng lalaki. Kasi you made a mistake. You have to suffer. Kasi bakit? Kasi pinili mo, hindi po ba ng Diyos ang pili mo yan? Eh, hinibigyan tayo ng warning. Huwag kang magipag-asawa. Sa mga unsafe. Nag-disobey ka, balasa. Inasawa ka, unsafe. The last remedy is to maintain the testimony. Para sa tumas prayer. Ayan ang last remedy. Huwag mo isaksak ang Bible. Mag-aaway kayo. Baka bubuntanin ka pa. Bakit? Hindi niya pa naintindihan. Kaya kausapin mo ulit kung saan ka humiram ng buhay at sinong nagligtas sa'yo. Doon mo kausapin. Siya lang huling para. Kaya, humingi ka ng sorry sa kanya. Immediately. Kaya, marami na mapaamas sa mga babae. Nagkipag-asawa sa unsafe, nagsina, nakuha sa testing. Nagkaroon ng anak, kawawa si nanay. Diba? Nanay ang kawawa dyan. Kaya ang remedyo, pag-pray. Yung mistake of the past, hindi dapat maulit. Mananampalataya tayo. Amen? Kasi lahat ng tayo nagkakasala, pero hindi sana
Hindi naman sana tanga, winawarningan ko kayo, itong mga incoming magdadalaga. 13 pataas, yun po ay ang pagpon. Simple, hindi kasama. Pero kasama na pag-aralan mo yung marriage. Pag-aasawa. So, maliwanag po yan, people. Amen. Wala. Young people, ladies, amen? Amen. Parang hindi sabi akin yung mga... Kasi the Bible says, magsinsig kayo sa Bible. Amen, amen? Amen. Tayo lang, kasi tayo ay manalain mo nagparabol ng mananahal na Diyos at yan kami. Kada iti pagmalakad mo, kada kami ako, iti may panggip pa nag-asawa, nga di pa nag-asawa, saan nga ang angaw. Nuligit ti pa nag-enter, pa nag-himasok ti pa nag-asawa, may isa ka permanente nga pa nagkagwa. Gana, hang nga matay tunggal may isa, ang tutuloy ti pa nag-ginayang nag-asawa. Agyaman kami ako kasi ka ti pasimuno, iti pa nag-asawa nga ti provision mo ako. Kaya naragsak na pamilya, naragsak na pagtaingan, naragsak na bunga, dagiti upig. Nga si kaapo ti pagbugnanda, nga Diyos nga nang rugi, iti pa ng kasama mo, iti garden of Eden. Kaya ti provision narakrak, babae ti baso. Iso nga ado, ti tao at tao Diyos, nga di dakam ako. Amen, nakasentro, iti na idagaan na pagbugnanda, iti anday tinubog mo. Nga pinarso ang Panginoon, ay suday tayo susaran ti kabuso, tatlong mayaw awanda, ket may ti pupusan, impyerno, ti papananda. Ngayon managayat ka ako yung baong mo, day only begotten son. Natay di krus, pinalikat dako. Day pinganak mo, bugto, nga imay iti daga. Nga isunod lang din ang parswa, day pinadaga. Ngayon ka po iti adda nga panangatay na di krus. Ket ti mamati, may salaka. Ket ano daw pa lang ako, day ikaskas pa. Ti mamati kinagaramit tinasya, iso ti may salaka. Ngayon dawatin pingaron ako, day tinusong-suro. Ano katang kalimot, ti puso tatang mahawakan dahil, it's only by grace, na may isalamat ng tao. Babae, ti ka pa ng plano, panangaramit, tinasyata, nga wagas, ti pa nakaisalakan, nagiti panswang, ti daga. Dawatan niya ron na, hamunin mo nagiti uping, nagiti young people, nga magnada kumahit ti pagaytam, ti pa nakiyasawa, babae, ti imang kumaako. Nga, aywanang ti adda ako nga integridad da, di honor, na hindi mo kadakwada. Nga ituddan to ako kalpasan may diklara na they are married, babae pa ng aramat mo nagiti. Nagiti tao mo Diyos, hindi ka susalat mo, nagiti adipin mo, nga may proklama na they were now going to marry. Babae pa ng perma, kaya iti status, iti reglamento, tiluntag, iti daga. Tanagapunan lang ako tingka, iti luntag. Dawatin mi nga ro, gastamot ka iti nagan na, bindisyon ang pumaako, tatubulong dawat ang mga bagbaga, iti anak da, nga magdada iti pagayta. May daydayaw ka ako, tinaga, Kristo Jesus. Amen. God bless. God po magsiyo po. Lahat po magsiyo tayo, awitin po natin yung